Nasubukan nyo na ba mag-North Loop o gusto nyo rin makarating ng Norte? Ito kasi yung 2 araw ng North Loop namin mga tol. Sa loob ng 2 araw ay meron siyang 1,320 km na madadaanan nyo na din tong Vigan mga tol. At itong mga windmill sa Banggi. At syempre itong pinakasikat na patapat bridge dito sa Ilocos Norte. Counterclockwise nga pala ang gagawin natin mga tol. Ako si Sto TV. Mahilig ako mag-ride. Pero gusto ko yung hindi lang basta ride. Gusto ko yung nata-challenge ako. Gusto ko yung pinakamalalayong lugar yung napupuntahan ko. Yung tipong kahit nakamotor ka lang layo pa rin yung nararating mo. Unang araw nga namin ay alas 2 na kami umalis ng umaga. Hanggang sa narating na nga namin tong San Miguel, Bulacan. At mga ilang sandali lang ay nadaanan na nga namin tong arko ng Nueva Ecija. Tapos diretso lang kami hanggang sa narating na nga namin tong Gapan. At sa pagpapatuloy ng aming biyahe, hindi na nga namin namamalayan na gumaganda na nga ang view ng aming paligid at medyo lumalamig na. Kaya pala nandito na kami sa Dalton Pass kung saan puro bundok na ang paligid namin. At may liwanag na nga nung nakarating kami ng boundary ng Nueva Ecija at Nueva Vizcaya. At dito iniisipan na din muna namin magpahinga. At ilang sandali ngayon nagpatuloy na kami sa biyahe ulit. Kakaiba talaga tong Norte mga tol. Napakaganda ng mga tanawin. Kaya kahit ilang oras na kami bumibiyahe, hindi pa din kami nakakaramdam ng pagod. Sobrang ganda nga naisipan na rin namin muna magpalipad ng drone. At mga ilang sandali nga naghanap na rin kami ng makakainan. Pagkatapos nga namin kumain ay bumakbak na ulit kami. Hanggang sa nadaanan na nga namin itong napakagandang bridge ng Nueva Vizcaya. Sa patuloy namin biyahe nandito na pala kami sa bayan ng Bayumbong. Tapos diretso lang ulit hanggang may maganda na naman kaming tulay na nadaanan. Tapos bakbak lang hanggang nakita na nga namin itong sign na nasa Isabela na pala kami. Pagpapatuloy nga namin nakita namin itong sign na nasa bundok, welcome to Isabela. Tapos tuloy-tuloy lang hanggang nakarating na kami dito sa arko ng Aurora. At dito ay nagpahinga muna kami dahil sobrang tirik ng araw. Napakahaba ng diretsuhan. Feeling namin mag-overheat na yung motor namin. At mga ilang sandali lang ay bumakbak na ulit kami. Solid talaga ng view dito mga tol. At nakarating na nga kami ng Tuguegarao kung saan nag-originate ang sikat na pansit batil patong. Tapos diretso lang ulit hanggang sa malayo pa lang nakikita namin itong arko ng Pari. Mga bandang alas 5 na nga na dumating kami dito mga tol. Dito ay halo-halo na yung nararamdaman namin. Sobrang saya dahil narating na namin yung pinapangarap namin punta ng nakamotor. Kaso sobrang pagod, latang-lata dahil sa sobrang init. Kaya after namin dito ay kumain na din kami agad. Habang nagpapahinga nga kami, napansin namin itong kakaibang tsura ng tricycle sa lugar na to. At dahil hapon na, inaisipin na din namin umalis agad. Dahil kailangan pa namin bumiyahe ng halos 4 na oras papunta sa tutulugan namin. Kaya diretso lang kami ulit hanggang sa nadaanan na nga namin itong napakagandang tulay. Dito nga mga tol ay palubok na yung araw. At dito ay nakita ko yung grupo ng kabataan sa gilid ng tulay. Kaya pala inaabangan nila to. At dumiretso na kami ulit. At dito nga inabutan na kami ng dilim sa kalsada. Hanggang sa nadaanan na nga namin itong logo ng Sanchez Mira. Tapos tuloy lang ulit hanggang narating na kami din sa Patapats Bridge. At dahil gabi na, nagdikit na lang muna kami ng sticker. At yun, 9 PM na nga mga tol nung dumating kami sa tutulugan namin dito sa Blue Lagoon, Ilocos Norte. At ito nga yung tsura ng labas. At ito naman itsurang loob ng kwarto namin. 1,200 pesos lang siya. Good for 2 person. Pero dahil matutulog na kami dito ay okay na din. Ito nga pala yung kamay ko kakapiga ng throttle mga tol ng 19 hours. Kinabukasan nga ng 5:30 ng umaga mga tol ay gising na rin kami. At naka 720 km pala kami kahapon. At habang nagmumuni-muni dito na rin kami nagkape sa tapat ng dagat. Pagkatapos nga mag-ayos ay umalis na rin kami ng alas 7 ng umaga. Ito nga pala yung lugar na tinulugan namin. Napaka-solid mga tol. Hindi lang namin nasulit kasi kailangan na din namin umalis agad. Dahil gabi na nung dumaan kami ng Patapad Bridge ay binalikan namin to dahil hindi naman to nalalayo sa tinulugan namin. At dito nga nagpicture-picture muna kami at nagpalipad na din ng drone. Pagkatapos nga dyan, nagsimula na kami bumalik ng Manila. Hanggang sa nadaanan na nga namin itong arko ng Pagudpod. Dami nga mga riders na nagpapapicture sa arko na to. At syempre kami din. After nga dyan, ay dinaanan na nga namin itong mga naglalakihang windmill dito sa Banggi. Bali, mga 2 kilometer lang yung out of way niya kapag sinadya nyo ito mga tol. At syempre di natin papalagpasin na magpapicture dyan. Hanggang nadaanan na nga namin itong arko ng Lawag. Habang bumabaybay nga kami, napansin din namin itong bagong tourist spot dito sa gilid ng kalsada. Kaya pinunta na din namin agad. At dito ay nakita nga namin ang mga sasakyang panggera. At hindi rin nagtagal ay bumagbak na ulit kami hanggang sa nakarating na kami dito sa arko ng Ilocos Norte. Dito ay naisipin na din namin uminom ng buko juice. Maya nga humingi sila ng sticker. At habang nagpapahinga nga ay nakita namin itong si Kuya. Solid, meron din palang human drone dito. At pagkatapos nga namin manood kay Kuya, ay dumiretso na nga kami dito sa Vigan at pumasok na din kami dito sa Calicarsologo. Ang dami palang kabayo dito mga tol. After namin sa Vigan ay narating na din namin itong sikat na Banawan Bridge sa Ilocos Sur. Kaso winasak na ng bagong fiesta. Kaya ito yung bagong tuloy na pinalit nila. Napaka-solid pa rin mga tol. Pagkatapos mag-picture-picture dito ay bumakbak na ulit kami. Hanggang sa narating na nga namin itong arko ng Ilocos Sur at La Union. At dito nga ay nagpahinga muna kami sa Eagle of the North. Dito ay minom na rin kami ng tubig dahil sobrang init. Halos madi-dehydrate na kami. Hindi din nagtagal ay bumakbak na ulit kami. At nadaanan na nga namin itong arko ng
ng Agoo, Tarlac, Mabalacat at Angeles, Pampanga. Hanggang sa nandito na kami sa Marilao. At dito nga maghihiwalay na kami ng kasama ko dahil didiretso pa siya ng Antipolo. At ito nga ang kabuuan ng biniyahe namin sa loob ng 2 araw. 11 PM na nung nakauwi ako ng bahay at ang total ng aking biyahe ay 1,318.8 km. At sa wakas, naikot na natin buong norte.